Good morning po, everyone. Magandang umaga. Yan. So, basahin ko lang po from the book of Ephesians, chapter 2, verses 4 to 10. Sabi dito, "But God, being rich in mercy, because of the great love with which He loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised up with Him, and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus, so that in the coming ages He might show the immeasurable riches of His grace in kindness toward us in Christ Jesus. For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God had prepared beforehand that we should walk in them." So sino po dito naniniwala that we are saved through faith in Christ Jesus? Amen. Salamat sa pag-ibig ng Diyos. Yung talagang sakripisyo niya, yung mga ginawa niya, di ba po? Lahat yon, yung acts of love ni Christ, ngayon po natatamasa natin. Kaya tayong lahat ay naririto. And as we reflect yung love ng Lord sa buhay natin, nawa talagang maging witness tayo ng Panginoong Jesus. Let us declare His goodness, yung kanyang love, yung mercy niya, even yung salvation, yung ginawa niya to save people or sinners like us. Tama po ba yon? Amen po ba? Amen. So ngayon, patuloy tayong magpuri sa Panginoon at patuloy nating i-declare na sa pag-ibig ng Diyos, tunay na yun yung mag-fuel sa atin to reach out sa ibang mga tao and to really witness ang katotohanan patungkol sa ating Panginoon. So patuloy po tayong magpuri sa Lord. Let's sing this song. Amen. By God's love. By your love, Lord. By your love. By your love. Amen. By your love. By your love. Matchless, nothing in heaven or earth compares to the grace of the Father who loved us first.
Salamat po sa pag-ibig ng Diyos. At tayo ay naririto para maging witness, maging saksi, at may pamalitan natin yung katotohanan patungkol sa buhay ng Panginoon. Nawa maging totoo ito sa ating buhay. Nawa, Lord, nawa ang bawat isa ay patuloy na sumuko sa ating Panginoon. Tunay na anuman yung mga katotohanan na nalalaman natin tungkol sa ating Panginoon. Ito yung maging guide natin para sumunod sa Kanyang ways. At tunay na siya lamang yung may declare natin na nag-iisang Diyos ang ating Panginoon at tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesus. Yes, Lord. Let's sing. I surrender, I will yield, and I will bow down, and I believe I will seek you all my days, and I will follow all your ways. I surrender, I will yield, and I will bow down, and I believe I will seek you all my days, and I will follow all your ways, 'cause you are my only one. 'Cause you are my only one. I wanna live
dumulog sa Lord that He indeed is the Lord of all. Nawa, patuloy na maalala natin, patuloy na sumagi sa isip at puso natin what the Lord has done in our lives. At sa mga pagkakataong yun, ito yung magpupush sa atin through the work of His Spirit na ipamalita siya sa iba. His love, His mercy, lahat yun natanggap natin. And right now, by faith, we have been saved. Lord, help us to really walk in your way. Help us, Lord, na yung buhay namin talagang mag-manifest doon yung pag-ibig mo. Because you first love us. At yung pagkakataon namin to show this love for other people. As we continue to share your word to them. As we continue to show compassion to them. Dahil kami po, Lord, naranasan namin yung pagliligtas na yun. Kaya Panginoon, sa nalalapit na selebrasyon ng aming anniversary, nawa, hindi lamang po taon yung lumilipas, but nandun talaga, Lord, na habang tumatagal kami bilang iglesia, nandun na we are united in faith, we are one in spirit, and we are urged na ipamalita at maging witness mo, Panginoon. Nawa, makita namin yung kalagayan ng mga tao sa paligid namin, of how you have shown mercy to us. Nawa kami rin, Lord, and maibahagi namin ito. Thank you, Lord, for this truth. Thank you, Lord, for this time na we are reminded of your love, mercy, and grace. Thank you, O God. And we continuously bless your name, Panginoon. Sa iyo po namin inaalay papuri, pagsamba sa pangalan ng Panginoong Jesus, lahat magsabi ng Amen. Yan, so tayo po ay nagpapatuloy sa nakikinig ng salita ng Diyos. At ngayon po ay may bago po tayong book. Ay, hindi po. May bagong, hindi, iba siya sa book na inaaral natin ng mga nakaraan. So, Old Testament po ito from the book of Deuteronomy 6, 1-9. Dahil nagpapaumpisa na po yung celebration natin ng anniversary. Yan. At yung tema po natin ay month-long celebration. Kaya asahan nyo po na mas mauunawaan pa natin yung mga yung patungkol sa tema natin sa pamamagitan ng mga talata at sa mga gagamitin niya na tagapagturo. Sige po, let us read Deuteronomy 6, 1-9. Salitan po tayo, one verse at a time, and then by last 3 verses ay sabay-sabay po tayo. Deuteronomy 6. Now this is the commandment, the statutes, and the rules that the Lord your God commanded me to teach you, that you may do them in land to which you are going over to possess it. That you may fear the Lord your God, you and your son and your son's son, by keeping all his statutes and his commandments, which I command you, all the days of your life, and that your days may be long. Hear therefore, O Israel, and be careful to do them, that it may go well with you, and that you may multiply greatly, as the Lord, the God of your fathers, has promised you in a land flowing with milk and honey. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your might. And these words that I command you today shall be on your heart. Sabay-sabay po tayo. You shall teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise. You shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontlets between your eyes. You shall write them on the doorposts of your house and on your gates.
Yan po. Blessed be the reading of God's Word. So tayo na po ay maghanda sa pakikinig ng salita ng Diyos. So, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa na nandito ngayon. At napakabuti po ng ating Diyos na tayo ay nagkakasama-sama sa ating pagsamba. Ganon din yung mga kapatid natin from other places, through online, via Zoom. Nakakasama natin sila. Kaya nga po, napakahalaga patuloy tayong nasa diwa ng pagsamba at pagluluwalhati sa ating Diyos ng sama-sama. Ayan. So, nito pong mga nakaraang araw ay may nakakalungkot na pangyayari na nabalitaan natin sa Tacloban City. At ito nga po yung isang 14 and 15 years old na mga kabataang lalaki ay na-involve sa barilan. Sila ay namaril doon sa eskwelahan na pinapasukan nila. At dito rin sa San Pablo, nabalitaan natin yung isang 14 years old na pumatay ng mag-ina. Ito po ay nakakalungkot dahil ang nai-involve ay mga kabataan. Kaya nga po sa social media, maririnig natin, mababasa natin, ang nais ng mga tao, ibalik ang pagdidisiplina. Sa eskwelahan, dapat daw ibalik yung mga terror na teacher. Sa totoo lamang, yung mga terror na teacher, napakalaki na naging ambag sa mga kabataan noon. Na ngayon, naging maayos yung buhay. Nakita natin yun kasi nadisiplina yung mga bata. Pero, meron ding sinasabi na, oo, magandang ibalik yung mga terror na teacher, pero dapat naman yung mga magulang makiisa din sa pagdidisiplina sa mga bata. Kasi makikita natin, ngayon may batas na kapag yung isang guro, dinisiplina niya yung anak, o yung isa niyang pupil, yung isang estudyante, pwede siyang makasuhan. At pwede siyang kasuhan ng magulang. Tila taliwas ito kung ganon yung gusto mangyari. Kaya nga napakahalaga, yung mga magulang po, marunong ding magdisiplina. Dapat magdisiplina sa tahanan. So, napakabuti po ng ating Diyos dahil yung tema na ibinigay niya sa atin para sa ating celebration ng ating 7th year anniversary ay yung pagdidisipulo sa mga susunod na henerasyon. So, discipling the coming generations. Napakahalaga po niyan sa panahon ngayon kasi napakadami nating nababalitaan ng mga kabataang na-i-involve sa mga karahasan at mga katiwalian. So, kung tayo, mga minamahal na mga magulang, kung tayo may mga bata na inaalagaan, tinuturuan, may mga anak, napakahalaga, nandito tayo sa diwa na we are discipling the coming generation. Ngayon, pag-uusapan natin ito in view of building faith at home. So, sabi ko nga kanina, napakahalaga at marami ang sumasang-ayon dito na ang pagdidisiplina ay nag-uumpisa sa tahanan. Dinidisiplina po ba natin ang ating mga anak? O tinuturuan natin silang maging suwail sa atin at sa Diyos? Maging kalaban ng lipunan, ng gobyerno? So, pag-usapan po natin ito at makikita natin ito sa aklat ng Deuteronomy 6 verses 1 to 9. So, makikita natin as an overview. Si Moses, he is discipling yung Israel to obey God consistently. Makikita natin yan sa verses 1 to 3. Si Moses bilang pinagkatiwalaan ng Diyos na pamunuan ng bayan ng Israel, ito yung ginagawa niya. Tinuturuan niya, dinidisipulo niya yung mga bayan ng Diyos, yung pinili ng Diyos, itong Israel. Bukod sa discipling to obey God consistently, nandun din, hindi niya inalis yung discipling to love God wholeheartedly sa verses 4 to 5. So napakahalaga po ng usaping yan in relation sa pagsunod sa utos ng Diyos. And lastly,
tinuruan niya o inutusan niya yung mga Israelita to disciple the new breed diligently. Dito po sa verses 6 to 9. So atin po itong pag-usapan. Una, discipling to obey God consistently sa verses 1 to 3. So dito makikita natin yung introduction ni Moses sa verses 1a. Verse 1a, sabi dito, now this is the commandment. So ito pong commandment, in singular form, walang S, parang hindi madami. Pero ang pakahulugan po nito, ito ay kabuuan ng kautusan ng Diyos. Lahat ng inilatag at ilalatag ng Diyos na kautusan sa kanyang bayan, ito po yun, commandment. So the statutes and the rules, ito po yung nilalaman ng commandment o kautusan ng Diyos. At itong statutes po, tuntunin na itinakda ng Diyos. Example po niyan, yung pagdiriwang ng pista. Pista ng Paskua, pista ng Tolda, pista ng tinapay na walang libadura. Ayan pong mga pista na yan. And ganun din yung pag-o-offer, yung pag-aalay, yung mga sacrifice na ibibigay ng bayan ng Israel. Paano sila mag-o-offer? So yan po yung mga statutes, mga tuntunin na tinakda ng Diyos. And rules, sa ibang salin, ito po ay judgments. Yung judgments o rules, ito po ay tumutukoy sa batas na pangkatarungan. Kapag merong nakaperwisyo sa kapwa niya, anong danyos? Anong kaparusahan? Anong gagawin? Nandun po, statutes and the rules. So, ibinigay po yan ng Diyos sa bayan ng Israel. Sabi nga dito, that the Lord, your God. Take note mo dun sa word, the Lord, your God. Ito po yung pumapakahulugan sa covenantal relationship ni Yahweh sa bayan ng Israel. Si Yahweh po ay nakipagtipan kay Abraham, kay Isaac, and then kay Jacob. At nung lumabas yung bayan ng Israel sa Ehipto, yung mga kahenerasyon ni Moses, nakipagtipan ng Diyos sa kanila. Ngunit itong bayan na ito, itong henerasyon na ito, naging matigas ang ulo. Kaya naman, pinatay sila ng Diyos sa wilderness. Pero, ang Panginoon, si Yahweh, pinreserve niya yung bayan ng Diyos. At nandoon yung mga bagong henerasyon. At ito po yung kinabibilangan ng henerasyon ni Josue, ni Caleb. So yan po yung mga henerasyon na kausap ni Moses. At dito, kung titingnan natin sa mga naunang talata, sa mga naunang chapter, ito ay renewal of covenant o pagpapaalam na ang Diyos may covenant sa bayan ng Israel. At nagbigay siya ng mga stipulations. Ano yung tuntunin? Ano yung gagawin nyo? So, the Lord your God, nakikipagrelasyon ng Diyos sa bayan ng Israel. And take note din po, maraming nations, maraming bayan, maraming bansa. Nung panahon na yon, hindi lang naman Israel. Pero sa soberanong kalooban ng Diyos at biyaya niya, yung bayan ng Israel ang pinili niya para siya ay makipagtipan. So tingnan natin, ito ay initiative ng God. Same ito sa ating kalagayan bilang mga ligtas. Inisyatibo ng God. Kilos ng Diyos. Hindi dahil may mabuti sa atin, kundi dahil ang Diyos ay mabuti at tapat sa kanyang pangako. Siya ay banal. So that the Lord your God commanded me to teach you. So pansin nyo, sinasabi ni Moses, itong commandment, itong mga statutes and rules, iniutos ni Yahweh na ituro ko sa inyo. So, si Moses, hindi po siya nagsasalita on his own accord. Hindi siya nagsasalita na gamit yung mga opinion niya, kundi nakapasakop siya sa kung ano yung mandate ng God sa kanya. Makikita po natin sa Juan 7, 14 hanggang 16, ang ating Panginoong Hesus, kausap niya dito sa sinagoga, sabi niya, ng kalagitnaan ng pista, nagpunta si Jesus sa templo at nagturo. So sa templo, nagtuturo ang ating Panginoong Hesus, nagtaka ang mga Hudyo. Ang sabi nila, paanong nalaman ng taong ito ang mga kasulatan, gayong hindi naman siya nakapag-aral. So, tinitingnan nila yung educational background. Wala naman theological background to .
Wala namang ano to hindi naman natin nakita nag-aral yan. Pero sabi ni Jesus, kaya't sumagot si Jesus, hindi sa akin ang tinuturo ko, kundi sa Kanya na nagsugo sa akin. Ang ating Panginoong Hesus bilang Mesyas, bilang siya ang sinugo ng Diyos, yung mga tinuturo niya, yung mga salita na ibinibigay niya, ito ay mula sa Ama. So hindi siya nagtuturo ayon sa kanyang opinyon. Kundi nakapasakop siya sa kung ano yung nais ng Diyos na ituro sa mga tao. So, ganun din si Moses. Tinuturuan niya yung bayan ng Israel ayon sa utos ng Diyos. Kaya tayo, mga minamahal na magulang, o tayo na mga napagkatiwalaan sa pagtuturo, chine-check ba natin yung ating mga tinuturo? Yung mga bagay na pinapaalam natin sa Diyos, ito ba'y align sa kalooban, sa katotohanan, sa mga kautusan ng Diyos? Kasi kung yan ay naka-align lamang sa mga ideology, opinion, at mga kung ano-anong kumakalat na doktrina sa social media at kung saan-saan, hindi natin na ituturo yung pangunahing dapat nating ituro. At yun yung salita ng Diyos. Minsan ang dahilan, nagkukulang tayo sa pag-aaral. Mga kapatid, hindi porke hindi ka tagapagturo dito, hindi ka leader, hindi ibig sabihin nun, hindi ka na magtuturo. Hahayaan ko na lang yung anak ko, yung si pastor at yung mga leaders ng church yung magturo sa anak ko. Wala na akong panahon mag-aral, wala akong panahon magsaliksik ng salita ng Diyos. Hindi po ganon. Napakahalaga, magulang, marunong kang magsaliksik. Nagsasaliksik ka, nag-aaral ka. Upang malaman mo ano yung ituturo mo sa iyong mga anak. Para hindi ka lang kumukuha kung saan-saan. Kasi napakahalaga ng instruction na binibigay natin sa ating mga anak ay nakapasakop sa kalooban ng Diyos. So si Moses, hindi siya nagsasalita on his own accord. Now, bakit siya nagtuturo? Makikita natin. Bakit niya ituturo itong mga commandment, itong mga statutes and rules? Makikita natin yung intention. Sa verses 1b hanggang 2, sabi dito, that you may do them in the land to which you are going over to possess it. That you may do. So sa pagtuturo po natin, dito sa church, napakahalaga po. Kami po na napagkakatiwalaan to share the gospel, to teach, to disciple others. Hindi lang kami magturo para magbigay ng impormasyon. Tayo din po, kayo din po, mga magulang, o kung saan mang profesyonaron ka na meron kang pagkakataon na nagtuturo ka sa mga kabataan, sa ibang mga tao, teach about God, not just to give information. Hindi lang para malaman nilang marami kang alam tungkol kay Lord, o para maging marami yung alam nilang tungkol sa Lord, kundi para magkaroon sila ng mga lalakaran sa buhay nila. So dito, that you may do them in the land. So doon sa promised land dito, doon sa ipinangako ng Diyos na lupa o lupain na mapapasa kanila. So, dahil nga sila ini-establish ng Diyos bilang isang bansa, bilang isang nasyon, kailangan merong tuntunin, may mga batas, may mga kautusan silang nilalakaran. Pansinin nyo, tingnan nyo, yung isang bansa kung wala itong batas. O kahit sa tahanan, pag wala kang alituntunin, ano mangyayari? Di ba? Magugulo yung pamilya mo. Wala silang, anong gagawin nila? Kanya-kanya na lang. Kaya nga, mahalaga, ituro natin para sila ay kumilos. So, ganyan din yung sinabi ng Panginoon doon sa Great Commission na binigay niya sa mga apostol, sa mga disipulo niya. At sa atin din, mga kapatid. Sa Mateo 28:19 hanggang 20, kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo.
At narito ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Pansin nyo, doon sa verse 20, turuan silang sundin. Hindi lang turuan sila para magkaroon sila ng kaalaman. At ano yung dapat ituro nila na sundin itong mga ididisipulo, nitong mga magiging disipulo? Yung mga bagay o lahat ng mga bagay. So lahat. Hindi ka pwedeng mamili lang. Ito lang ituturo ko sa anak ko kasi ito yung hindi masyadong masasaktan yung anak ko. Ito lang ituturo ko dito kasi hindi, lahat ng iniutos ng ating Panginoon. So napakahalaga po nun. Teach, not to inform, not just to inform. Yung transformation. Pag tinuro mo, you are expecting transformation. Of course, yung transformation po ay kilos ng Diyos. Pero, itinuturo mo kung ano yung dapat niyang gawin sa mga napakinggan niya. Ano yung isa pang intention? Makikita natin sa verse 2, that you may fear the Lord your God, you and your son and your son's son. Para magkaroon sila ng takot sa Diyos. So nagtuturo tayo to teach obedience. Si Moses ganun, ituturo niya yung commandment, tinuturo niya para sila ay sumunod, para sila ay magkaroon ng takot sa Diyos. Alam niyo, kaya yung mga kabataan ngayon, kung ano yung ginagawa. Kasi wala nang takot sa Diyos. Bakit wala silang takot sa Diyos? Kasi hindi nila alam yung mga bagay patungkol sa Diyos. Hindi nila alam yung consequence ng ginagawa nila. Hindi nila alam na merong righteous judge na nasa trono, na naghahari. At di nila alam na kaya silang baguhin ng Diyos. Kaya dito, it is important to teach so that they may fear the Lord. Your God, again, yung relationship. And take note of this, you and your son, and your son's son. Hindi humihinto. So kung ikaw, Kristiyano ka, mananampalataya ka, huwag kang manahimik. Kahit sa family mo, ikaw lang yung Kristiyano, may mga maliliit na bata, o kung yung mga magulang mo hindi pa kumikilala sa Diyos, speak up. Be bold. Yes, there will be persecution. Pero take note of this. Kailangan may pahayag mo. Dapat. Kasi yun yung dapat nating ginagawa bilang mga tinawag ng Diyos. At ganoon din, itong bayan ng Israel, dahil tinawag ko kayo, nakipagtipan ako sa inyo, gawin nyo to. Kailangan yung takot sa Diyos, maging yung mga susunod na henerasyon. Yung mga susunod na salinlahi. So bakit? Kasi itong fear of the Lord dito, hindi lang ito yung parang natatakot ka sa multo. Of course, it can also fear of the consequences na pwedeng mangyari sa'yo o sa kanila kung sila'y magiging matigas ang ulo kung hindi sila susunod sa Diyos. Kasi ang Diyos, He is a judge. Hahatulan niya lahat ng mabuti o masama. So, may consequence. But another thing, fear of the Lord means reverential fear. Yung pagpipitagan, yung paggalang, at yung bang masidhing pagnanais na sumunod sa Diyos. That is the fear of the Lord. Bakit? Kasi tingnan natin dito sa Kawikaan 1:7. Ang takot sa Panginoon ang pasimula ng kaalaman. Ang karunungan at turo ay hinahamak ng hangal. So kung nagkakaroon ng takot sa Panginoon ng isang tao, nalalaman niya ano yung kalooban ng Diyos. Ano yung pinagagawa ng Diyos. Ano yung lalakaran ko. Paano ko susunod sa Diyos. Kasi yung hangal, yung hindi natatakot sa Diyos at hindi natututo mula sa Diyos, yung wisdom from God, dinidespise niya yan. Tingin niya, hindi niya yun kailangan. Tingin niya, mas marunong siya sa Diyos. Kaya mga kapatid, kapag hindi natin naituro yung mga katotohanan patungkol sa Diyos, sa ating mga anak,
sa mga kabataan sa loob ng ating pamilya. Huwag ka magtaka kung bakit tumitigas ang ulo ng iyong anak. Although yung pagbabagong buhay, again, kilos yan ng Diyos. So, another reason, ito ang wakas ng bagay sa Mangangaral 12 verse 13. Ang lahat ay narinig. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So, kung nagkakaroon ng pagkatakot sa Diyos, sumusunod sa utos niya. At take note, katungkulan ng tao. Chief end. Yung pagkakaroon ng takot sa Diyos. Sa awit 25:12, sino ang taong natatakot sa Panginoon? Siya ang tuturuan niya sa daan na dapat niyang piliin. So again, malalaman mo yung landasin na lalakaran. O yung anak mo, malalaman niya ano yung dapat niyang piliin. Dahil naturuan mo siya, dahil nagkaroon siya ng takot sa Diyos, kahit wala ka, at dahil sinasamahan siya ng Diyos, lalakad siya ayon sa kalooban ng Diyos. Yun yung napakagandang ginagawa ng Diyos sa buhay ng isang tao. Now, makikita natin, by keeping all His statutes and His commandments, which I command you, all the days of your life, and that your days may be long. So, katulad nga ng mga nabanggit na talata kanina, kung magkakaroon ng takot sa Diyos ang bayan ng Israel, they will keep the statutes and commandments. At nangyayari talaga yan sa buhay ng isang tao. So sa atin, mga kapatid, tingnan natin yung buhay natin dati bilang mga hindi pa mananampalataya. Pero nung narinig natin yung gospel, nahayag sa atin yung kaluwalhatian ng Diyos at nagpakilala siya sa atin, at tayo nagkaroon ng takot sa Kanya, natuto tayong sumunod. Natuto tayong lumakad sa kalooban niya. So hindi ikaw yun. Kilos yun ng Diyos sa buhay mo. Now, mahalaga, let us take note of this, all the days of your life. O, hindi pwedeng sumusunod ka ngayon, bukas hindi na. O kaya susunodin mo lang yung gusto mo, ayaw mo nito. Pag komportable ka lang susunod, pag hindi, ayaw mo na. May consistency. Kasi, ito yung pangako, and that your days may be long. So, itong paghaba ng buhay na ito, hindi lang ito in quantity. Kasi may mga tao naman, maikli lang yung buhay. Si Jesus, di ba? 33 years old. Pero dahil nakita natin kung paano naging quality yung buhay niya because of His submission, total obedience to the Lord. So, tayo din. Hindi man humaba yung buhay mo o mga kabataan. Umabot ka man lang ng 33 years old, pero kung ikaw ay nabubuhay ayon sa kalooban ng Diyos, or even mas mababa pa, nagiging quality yung buhay mo. You will have peace, joy, contentment, at marami pang pagpapala. Hindi lang material. Hindi man material. Of course, pinagpapala naman ng Diyos materially ang isang tao based on His sovereign will. Pero hindi yun ang primary. Mamaya makita natin. So sa Kawikaan 3 verse 1 and 2, anak ko, ang aral ko'y huwag mong kalimutan, kundi ang aking mga utos sa iyong puso'y ingatan. So huwag kalimutan, ilagay isa isip, pero isa puso din. Sapagkat kahabaan ng araw at mga taon ng buhay at kapayapaan ang sa iyo'y kanilang ibibigay. So, quality of life. The true value and meaning of life, marirealize mo. Yung Ecclesiastes, nakita niya, walang saysay ang paghaba ng buhay kung hindi mo naman kilala ang Diyos. Walang saysay ang pagyaman, walang saysay ang pagiging sikat, pagkakaroon ng legasiya na pangmakamundo kung hindi mo naman kilala ang Diyos. It's all vanity. Pero dito, pag kilala mo ang Diyos, mas may meaning ang buhay. Now, nung sinabing intention,
Pinalam ano yung pangako ng Diyos, ano yung gagawin, bakit ko dapat ituro ito. Ito naman yung instruction ni Moses. Sa verse 3, "Hear therefore, O Israel, and be careful to do them." Ito pong hear dito ay hindi lang ikaw nakikinig. Yung para bang nandun ka, nakikinig ka. Tapos lumilipad naman yung isip mo. Nakikinig ka pero may ibang iniisip ka. Pwede naman yun eh. Nagmumultitask yung isip mo. Kasi nakikinig ka. Okay. Tapos iniisip mo, ano kayang ulam mamaya? Ano bang gagawin ko mamaya? Mamaya lalabas kami. Mamaya, lumilipad yung isip mo. Pero nakikinig ka. Dito, yung hear is paying careful attention. Listening with understanding. Inuunawa mo yung pinapakinggan mo. Yun ang sabi ni Moses sa bayan ng Israel. Kaya nga, makinig kayo. Unawain nyo itong aking sinasabi. Pero bukod sa makinig kayo at umunawa, gawin nyo ito. Be careful to do them. Sa Santiago, 1:22 hanggang 24. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito, ay katulad ng isang taong tumitingin sa salamin. At pagkatapos makita ang sarili, ay umaalis at kinakalimutan ang kanyang anyo. So, kung ikaw nakikinig ka, pero hanggang pakikinig lang, hindi mo na ina-apply sa buhay mo, malinaw yung sabi ni Santiago. Dinadaya mo ang iyong sarili. Ganun yung mga fools, yung mga foolish. They are just hearing. Yung mga hangal, nakikinig lang. Pero they are not applying. Hindi sila nagsasubmit. So, ayaw natin yon, right? Amen? Gusto natin, tayo ay sumusunod. Kaya nga, mamuhay tayo. Ibig sabihin, kumilos ka. Napakinggan mo, lakaran mo. Hindi pwedeng napakinggan mo lang. Nagmamanifest ito dapat sa buhay mo. Nag-outflow. Ganun po, kapag tayo'y totoong nakikinig, na i-apply din natin. Then, as we apply, as we listen attentively, as we apply, ito yung mangyayari. Ito yung mangyayari sa bayan ng Israel. Sabi nga ni Moses, that it may go well with you, and that you may multiply greatly. So, dito sa Santiago 1:25, makikita natin, ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautusang ganap na nagpapalaya sa tao, ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad na nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. So, yung sinabi ng ni Moses sa bayan ng Israel, kung kayo'y makikinig, bibigyan nyo ng attention at susundin nyo ang mga bagay na ito, magiging mabuti ang inyong kalagayan. And then that you will greatly multiply. Ito pong multiplication na pinangako ng Diyos, ito'y pangako kay Abraham. In relation to the Abrahamic covenant, na ang bayan ng Israel magiging tulad ng sindami ng buhangin. Ganun ang pangako ng Diyos sa kanila. At bukod doon, they will prosper. Kaya nga dito, as the Lord, the God of your fathers, yung fathers, si Abraham, Isaac, Jacob, tinatanaw nila yung covenant. Ni Moses, tinatanaw niya yung covenant ng Diyos ni Yahweh kay Abraham. Has promised you in a land flowing with milk and honey. So, ito yung promised land. Ito yung Canaan na ipoposes, mapupunta sa bayan ng Israel. Dahil ito'y pinangako ng Diyos. At itong bayan na ito, itong lupain ito, it is land flowing with milk and honey. Masaganang lupain. Abundance. Kaya nga yung spice, nung nakita nila yung lupain, nakita nila yung vegetation, yung ganda ng lugar.
na talagang ang tao, siguro nakita nila kahit gaano kadaming tao, mabubuhay doon dahil masagana. Of course, pasasaganain pa yun ng Lord. So it means fertility and prosperity. So, but let us take note of this na ito ay Abrahamic covenant. Ang nakakalungkot po ngayon, madaming nagtuturo. Mapapakinggan natin, iwasan natin yun sa social media. Yung bang kapag ikaw nagiging masunurin ka sa Diyos, payayamanin ka ni Lord. Hindi ka looban ni Lord na nagkakasakit ka. Hindi ka looban ni Lord na naghihirap ka. May mga ganung pagtuturo. At yun nga, yung Abrahamic covenant, kiniklaim. Kaya naman, pag hindi ka yumayaman, hindi ka gumagaling sa sakit mo, ang tingin sa'yo ng ibang Christian na ganun yung paniniwala, siguro hindi ka totoong Kristiyano. May narinig niyo po ba kayong ganun nagsabi sa inyo? Nakita niya may sakit kayo? Uy kapatid, may sakit ka? Baka hindi ka tunay na Kristiyano. Mga kapatid, ang kahirapan, ang pagkakasakit ay pinapahintulot ng Diyos sa buhay natin. But God can also bless us ng mga material and physical na bagay. But, meron siyang purpose. Hindi ito dahil ginusto mo lang. Lord, susunod ako para yumaman ako. Para gumaling ako sa sakit ko. Paano ko pag hindi ka pinayaman ni Lord? Paano pag di ka gumaling sa sakit? Susunod ka pa rin ba? So, sa atin po, bilang mga mananampalataya, bilang nasa loob tayo ng bagong tipan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, yung multiplication, ito yung spiritual blessing na ikaw at ako lalago spiritually. At maiimpluwensyahan natin yung mga tao sa paligid. Then they will know the true God. Kaya nga kapatid, kung ikaw hindi ka lumalago, hindi mo nakikilala ang Diyos, paano mo maiimpluwensyahan yung kapitbahay mo? Paano mo maituturo yung mga katotohanan patungkol sa Diyos kung hindi nakikita sa'yo? So, ibig sabihin, kung hindi ka lumalago, yung spiritual blessing, hindi mo na ma-maximize sa buhay mo. Bilang mananampalataya, tinanggap na natin yon. Sinabi yun ni Apostol Pablo sa atin. The spiritual blessings. So, more than material blessing. But, yung material blessing, physical blessing, pagkasama na natin ng ating Panginoon, we will enjoy it in the absence of sin. Kasi baka ngayon, pag piniless ka ni Lord, mag-compromise naman tayo. So, kaya nga po, dito si Moses, tinuturuan niya yung bayan ng Israel to be obedient sa Lord consistently. Now, hindi lang dapat sila maging obedient consistently. Kailangan may motivation. At ano nga ba yung dapat maging motivation ng kanilang pagsunod? Makikita natin yan dito, sa discipling to love God wholeheartedly. Sa verse 4 and 5. So makikita natin yung identification, pagpapakilala, hear, O Israel. So again, itong hear, pay careful attention. Listen attentively. Listen with understanding. At ano yung ipinapahayag ni Moses dito? The Lord our God. So again, the Lord our God, covenantal relationship. Pinapaalala ulit ni Moses, tayo ay pinili ng Diyos. Tayo ay may tipan sa Diyos. At itong Diyos na nakipagtipan sa atin, ito siya, the Lord is one. Ang ibig sabihin po niyan, unique. Walang katulad. Nag-iisang Diyos, tunay na Diyos. Mga kapatid, kung ikaw, sinasabi mong ligtas ka na, alam mo, naligtas ka dahil yung nag-iisang Diyos at tunay na Diyos, niligtas ka. Kaya nga nasa ilalim ka na ngayon ng tipan ng Diyos. Amen po ba? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon?
Napakabuti ng Diyos kasi inisyatibo niya yon tulad sa bayan ng Israel. Ang tipan ng Diyos, pakikipagtipan niya ay inisyatibo. Kilos niya. Again, hindi niya nakitang dahil mabait ang Israel, dahil mabuti. At ganoon din tayo. Hindi ka pinili ni Lord dahil nakita niya, ang bait mo. Kasi kung babasihan ni Lord yung kabaitan natin, yung ating buhay, baka hindi tayo piliin. And that is true. Hindi tayo pipiliin ni Lord kung titingnan niya tayo. Pero ano yung tiningnan ng Diyos? His character. The Lord is one. Sa Jeremias 10, 1-6, mga anak ni Israel, pakinggan ninyo ang ipinapasabi ni Yahweh. Ang sabi niya, huwag ninyong tutularan ang ginagawa ng ibang mga bansa. So may warning. O mabahala sa nakikitang mga tanda sa kalangitan na labis nilang tinatatakutan. Ang dinidiyos nila ay hindi maaasahan, isang punong kahoy na pinutol sa gubat, inanyuan ng mga dalubhasang kamay, at pinalamutian ng ginto at pilak, idinikit at pinakuan upang hindi mabuwal. Sa verse 5, ang mga Diyos-Diyosang ito'y tulad sa panakot ng ibon sa gitna ng bukid, hindi nakakapagsalita, pinapasan pa sila sapagkat hindi nakakalakad. Huwag kayong matakot sa kanila sapagkat hindi sila makagagawa ng masama. At wala ring magagawang mabuti o mabahala sa nakikitang mga tanda sa kalangitan na labis nilang kinatatakutan. Wala nang ibang tulad mo, O Yahweh. Ikaw ay makapangyarihan, walang kasindakila ang iyong pangalan. So dito, si Jeremias, ito yung mga Diyos-Diyosan ng mga ibang nation. Kasi yung mga ibang nation, they are polytheistic. Maraming dinidiyos. Kung ano-anong klase. O ano-anong ginagawa nila, di ba? Inuukit nila, binubuhat nga nila, sabi dito. Pero si Jeremias, ito yung declaration niya. Si Yahweh ang nag-iisang dakilang Diyos. Amen po ba? Wala nang ibang Diyos. Kaya mga kapatid, sana laging nandun tayo sa kalagayan na ang ating dinidiyos ay ang nag-iisang Diyos, ang ating sinasamba. Let us check ourselves palagi. Kasi pwedeng, hindi ka nga sumasamba sa ribulto, pero yung pera, yung sarili mo, pera, pag nawawalan ka, di ka na mapakali. Pakiramdam mo, mauutas ka na. Pag walang pagkain, pag walang kape, di ka na mapakali. Minsan, tingin mo sa sarili mo, gwapong-gwapo ka. Gandang-ganda ka. Yung pala, dinadaya mo na sarili mo. Kasi nga, tingin mo sa sarili mo, ikaw yung bida. No. Take note. Dapat ang maging bida sa buhay mo ay ang Diyos. Siya lang yung Diyos sa buhay mo. Amen? Now, bakit? Anong intention? Bakit ipinaalam ni Moses yon sa bayan ng Israel? At ito yung dapat maging intention nila. So as you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your might. Take note, you, personal. May relationship. The Lord your God. With all your heart. With all your soul and with all your might. Ibig sabihin nito, yung buo mong pagkatao. Pera mo, kalakasan mo, yung mga desisyon mo, yung mga dinidesire mo, yung mga gusto mong gawin, yung mga lahat ng tungkol sa'yo. Yung laman ng isip mo, yung laman ng puso mo, buong pagkatao. Ganon ang pagmamahal sa Diyos. No reservation. Hindi pwedeng kalahati. Bakit hindi pwedeng kalahati? Kasi nga, bakit pinapaalala ni Moses yung na dapat mahalin ng Diyos ng buong katauhan? Kasi yung warning ng ating Panginoon sa Mateo 15:8, lumalapit sa akin ang mga taong ito sa pamamagitan ng kanilang mga bibig at iginagalang nila ako sa pamamagitan ng kanilang mga labi. Ngunit ang kanilang mga puso ay malayo sa akin.
Mga kapatid, ito mga Pariseyo ang tinutukoy ni Jesus. Yung mga Pariseyo, very religious people. Nakikita nga sila sa mga kalye na nanalangin. Talagang very zealous sa kautusan. Kaya nga si Jesus, inaaway nila eh. Akala naman nila, si Jesus sumusuway sa kautusan. Hindi naman nila naintindihan yung kautusan. At ipinapalagay nila na yung pagiging reliyoso nila, malapit sila sa Diyos. Pero sabi ni Jesus, yung puso nila, malayo. Kaya mga kapatid, kung ikaw, yes, very religious ka naman, umaattend ka every Sunday, pwedeng umaattend ka rin sa mga discipleship, pwedeng nagko-comply ka, nagde-devotion ka, ang haba mo mag-devotion, kalahating araw, pwedeng kumanalangin ka, talagang napakamarubdob, napakaganda ng mga pananalita. Pero yung puso mo pala malayo sa Diyos. Pwedeng compliance lang. At reality yan sa buhay ng mga Pariseyo, sa buhay nitong mga Hudyo. Tayo din, kung di tayo magiging mapagsaliksik, hindi natin sinisiyasat ang ating kalagayan sa harapan ng Diyos, baka umaattend ka na lang dahil pampalipas oras. Nasanay na kasi ako, pag di ako naka-attend ng Sunday, parang kulang. Yes, dapat maramdaman mo yun. But the main essence is, dahil nagmamahal ka sa Diyos. Sinusunod ko, ginagawa ko to para sa Diyos. Kahit yung simpleng pangangamay mo, yung simpleng pagpupunas mo ng upuan, o yung paglalaba na ginagawa mo sa tahanan, yung pag-aalaga mo sa anak mo, at lahat ng ginagawa mo because you love God wholeheartedly. Kasi, pag di tayo naging mapagbantay, magiging ipokrito tayo tulad nito mga Pariseyo. They are very legalistic. Ganun. Kaya inaaway nila si Jesus. Kaya again, dito pinaalala ng Diyos, ng ating Panginoong Hesus sa Marcos 12:29-30. Sumagot si Jesus, ang pangunahing utos ay ito, makinig ka, Israel, ang Panginoon na ating Diyos ay isang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso, ng iyong buong kaluluwa, ng iyong buong pag-iisip, at ng iyong buong lakas. So, pinapaalam ni Jesus doon sa mga kausap niya, mga Pariseyo na nakakaharap niya, mga Hudyo. Yes, be zealous. Religiously, gawin mo yung mga pinag-uutos ng Diyos. Pero, search your heart. Ikaw ba'y nagmamahal sa Diyos? So tayo din. Are we loving God with our entire lives? Now, bakit napakahalaga na we love God wholeheartedly and obey God consistently? Bakit itong mga bayan ng Israel, ganun yung tinuro sa kanila ni Moses? Because they are commanded to disciple the new breed diligently. Kaya nga sa verses 6-9, makikita natin yung internalization. Sa verse 6, and these words that I command you today shall be on your heart. These words that I command you today. So yung mga tinuro ni Moses. So again, hindi lamang dapat nila ito napakinggan. Ano sabi? Shall be on your heart. Pag sinabing shall be on your heart, nagiging kalikasan mo ito. Nagiging bahagi ito ng buhay mo. Laman ng puso mo. Nagiging nature mo ito. So yun ang ibig sabihin nun, internalization. On your heart. Kasi nga, sa awit 40, awit 48, sabi dito, kinaluluguran kong sundin ang iyong kalooban, O Diyos ko. Ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Alam niyo, yung
kung yung salita ng Diyos tumitimo sa puso natin, yung pagsunod sa Diyos hindi mahirap. Hindi lahat ng pinagagawa ni Lord talaga namang madaling gawin. Kasi nandyan may challenge sa buhay natin. And that is to make us more dependent sa Lord. Pero, sa kabila nun, dahil nga nananalaytay sa pinakadiwa mo, yung kalooban ng Diyos, yung salita ng Diyos, malugod kang sumusunod. You obey first before you complain. Parang yung mga militar, yung mga sundalo. Nakapokus sila. Susundin nila yung objectives, yung directives na binigay sa kanila ng kanilang commander. So are we sa ating Diyos. Kaya nga kung hindi tayo nagkakaroon ng panahon sa salita ng Diyos, nauubos yung oras natin sa social media. Panay ang load mo ng mga sa Netflix. Hindi mo masama yun. Kaya lang, kung doon na umiikot yung buhay mo at kaya mo nang hindi magbasa ng Bible, nasasanay ka nang hindi nakikinig ng salita niya, nakakatakot yung kalagayan mo. Nakakatakot yung kalagayan na gano'n. Kasi, di mo napapansin, unti-unti ka nang napapalayo sa Diyos at napapahamak. Kasi, yung puso mo, ang nagiging laman na, yung mga napapanood mo, yung mga nakikita mo, yung mga naririnig mo. That is true. Remember tayo bilang mga makasalanan, kaya tayo nagpapatuloy sa kasalanan dahil yung kalikasan natin ay makasalanan. Magulo po ba? Tayo yung makasalanan, di ba? Minana natin yung ating kasalanan kay Adan. Ngayon, naging kalikasan natin ang kasalanan. And now, nung niligtas tayo ng Diyos, so we have been justified and sanctified. Pero, dahil nandito pa tayo, nandiyan pa yung presence of sin. At tayo din, kung di tayo magiging maingat, babagsak tayo sa kasalanan. That is why we must be always conform sa salita ng Diyos. We must be always, nandun yung puso natin napupuno ng salita ng Diyos. Bakit? Sabi sa awit 111, iningatan ko ang iyong salita sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. So maiiwasan natin yung pagkakasala dahil iniingatan natin yung salita ng Diyos sa puso natin. Ito yung iniisip-isip mo. So ito yung sinasabi ni Moses sa bayan ng Israel. Huwag niyong alisin to sa puso nyo. Dapat ito'y tumimo sa puso nyo. Kaya tayo, kung sa ating pakikinig dito ngayon, sa pagbabasa mo ng Bible sa iyong tahanan, at sa mga gawain na nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos, ipanalangin natin, Lord, yung puso ko, itanim mo yung salita mo. Lord, help me na masaturate ako ng mga katotohanan ng iyong salita. Kasi, kung hindi ka nasasaturate o hindi tumatanim sa iyo yung salita ng Diyos, paano mo ituturo ito? Or pwede mo namang ituro, kaya lang, paano mo ito i-demonstrate sa kanila? Kaya nga dito sa impartation, sa verse 7, you shall teach them diligently to your children. So, you internalize, sa puso mo ay nilalagay mo. So sabi niya, nilalagay niyo sa puso niyo and then ituro niyo sa inyong mga anak. Di ba? Mahirap magturo sa anak kung hindi naman niya nakikita sa'yo. Di ba? Anak, huwag mag-iyosi ha. Di ba? Kita ng anak mo, pabilog-bilog ka pa ng usok. Anak, lasing ka, tapos, anak, huwag kang mag-iinom ha. Huwag mo kong gayahin sa tatay. Mga kapatid, ang mga bata, kung ano yung nakikita niya sa loob ng tahanan, yun na rin yung maari niyang lakaran, sundin.
Kaya may mga bata, pag in-observe natin, bakit ganito yung ugali nito? Kasi yun yung nakikita niya. Yun yung natututunan niya. Yun yung values na nakukuha niya. So tayo, bilang mananampalataya, kung hindi ka magtuturo sa anak mo, iba ang magtuturo dyan. Tama? Ayaw mong turuan, binili mo ng cellphone, ng tablet, tapos kung ano nung pinapanood. Ang matututunan niya, yung mga pinapanood niya. Kaya yung anak mo, nung nag-English, para si Peppa Pig, British accent. Hindi, I mean, yung anak mo, kung ano-ano yung ideolohiya, sorry, nakakautal, ideology na lang, na pumapasok sa isip niya, kung ano-anong doktrina. Remember, ang doktrina, hindi lang naman sa church, sa kahit saan, dinodoktrinahan ng tao. Basta may information na binibigay. So kung hindi mo binabantayan yung anak mo, hindi mo tinuturo sa kanya, ibang magtuturo sa kanya at ibang matututunan niya. Sa social media ngayon, yung LGBT, yung pride, yung mga homosexual, very vocal, very zealous, talagang pinangangalanda ka nila. Kailangan namin ng equality. Yung mga gumagawa ng masama, ganun din. Imagine yung 2 batang namaril sa Tacloban, pinag-aaralan nila yung batas, binabasa nila. At alam nila na kapag sila gumawa ng krimen, hindi sila parurusahan. Mga kapatid, ituro natin sa mga bata, may consequence sa anumang kasama ang gagawin natin. Yes, makakalusot ka sa batas ng tao, pero hindi sa batas ng Diyos. Teach them diligently to your children. Kasi nga sa Kawikaan 22:6, ito ang sabi, sanayin mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at kapag tumanda na siya ay hindi niya na ito tatalikuran. So hindi na siya, kung ano yung itinuturo mo sa kanya, matatandaan niya yun. Yes, yung pagbabago, yung kaligtasan ay kilos yan ng Diyos. Pero alam nyo, kapag natututo ang bata ng mga bagay patungkol sa Diyos, yung mga kautusan ng Diyos, nagiging maayos siya na tao. Alam nyo sa Japan, yung mga bata, ang unang tinuturo sa kanila, values. Ganun ang educational system sa kanila, values. Saka pa lang yung mga academics. So, yung Japan, yes, may mga hindi naman perfectly, may mga bata pa rin pasaway doon. Pero yung mga bata, dahil natuturuan, bata pa lang, nagiging maayos sila. Kaya doon, mas kaunti ang kriminalidad. Sabi nga, may nakapagkwento nga sa akin, parang may naiwang kang cellphone, balikan mo, nandun pa, nakaayos pa. Dito, maiwan mo yung phone mo, mapalad ka kung may mag-post sa Facebook. Sino po kaya may-ari ng cellphone na to? Kung, kailangan ko to. Mabibenta ko pa to ng, nasimot yung iPhone mo, 70,000, tapos binenta lang ng 20,000. I mean, ganun, pag ang bata hindi natututo ng values, ng tamang values sa tahanan, dadalahin niya yun sa labas. Kaya hindi pwedeng yung teacher lang yung maging terror. Mga nanay, tatay, maging terror din po tayo. Hindi ibig sabihin, hindi po sinasabi noon na ikaw ay maging sobrang higpit, but with love, with gentleness. So kung ikaw naman ay hindi magulang, kung ikaw ay isang kapatid, kung ikaw ay isang lolo o lola, so ganun din. And not only to our family, but even sa mga ibang younger generation. Kasi, tingnan nyo, si Timoteo, sa 2 Timoteo 3:15, ito yung sabi ni Pablo, mula pa sa iyong pagkabata, ay alam mo na ang banal na kasulatan na nagbigay sa iyo ng karunungan upang matutuhan ang kaligtasan
makakamit sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Pinakamahalaga, huwag nating kaligtaan to teach our children about our Lord Jesus Christ. Share the gospel to them. Bata pa lang, pwede nga kahit nasa sinapupunan pa lang. Kasi si Timoteo, yes, naligtas siya dahil kilos ito ng Diyos, pero dahil napakinggan niya yung gospel sa tahanan niya, tinuturo ng kanyang lola at nanay, nakilala niya ang Diyos. So let us share the gospel to our family, especially to the young generation. Now, we must teach them diligently. Sabi ni Moses, turo niyo to diligently, ng buong sigasig, ng may kasipagan. Paano nila gagawin yon? And shall talk of them when you sit in your house, sa loob ng tahanan. Mga kapatid, napakahalaga ng family altar. Napakahalaga yung mga anak natin, tinuturuan natin silang magbasa ng Bible regularly, mag-memorize, mag-meditate, and then to pray. Sa tahanan nag-uumpisa. Huwag nating iasa sa, yung DG leader na lang. Siya na lang ang magturo. Busy ako. Sa Sunday school na lang. Wala kaming time. And when you walk by the way. So, sa labas ng tahanan, kakaroon kayo ng time for vacation, kakaroon kayo ng time. Doon, gamitin niyo yung pagkakataon niyo na yon to share about God's truth. Kung yung anak mo namamangha siya sa mga nakikita niya, wow, ang ganda ng mga lugar na to. Let him or her know that is because there is a God who created it. Ay mga bata, kapag hindi sila natuturuan inisip nila ang alam nila yung itlog ang nauna sa manok. Kayo po ba? Palagay nyo, ano nauna? Itlog o manok? Kasi ang natututunan nila, yung natutunan sa school, evolution. Big Bang Theory. Kaya, so dito, ang point, nasaan ka man, you are ready to teach God's Word to your children. And anytime, when you lie down, alam po, yung mga bata, sino po dito yung bata na, nung bata siya, hindi nakakatulog pag hindi kinikwentuhan ng nanay at tatay niya? Meron po ba? Naalala ko, may yung lola namin, si Nanay Consor, pag natutulog kami magpipinsan, kinikwentuhan niya kami ng mga tungkol sa Bible, mga Bible stories. Though siya ay Seventh-day Adventist, pero kinikwento niya sa amin. Siyempre, kami naman bata, tuwan-tuwa kami sa story, nakakamangha. So, we can make that also sa ating tahanan. Make time, bago matulog ang iyong anak. O habang kumakain kayo. And share Christ. Kapag tinuro mo yung isang Bible story, nasaan dun si Kristo? Ano ang purpose? And when you rise. So anywhere, anytime, and daily. Diligently. Kaya nga dito, makikita natin, aside from using your mouth, nandun yung mahalaga, nagiging bahagi ng buhay natin yung salita ng Diyos. Kasi paraan din yon para ituro sa kanila. Kaya dito, yung integration sa verses 8 to 9, sabi ni Moses, you shall bind them as a sign on your hand. Itali. Bilang tanda. Ayan po. Ayan po yung tinatawag na tefillin. So yung mga Hudyo, ganito nila sinunod yan. Gumawa sila ng isang kahoy na may nakasulat dyan ng mga
kautusan. At tinatali nila yan sa kanilang braso, sa arm, and to their frontlets, sa kanilang noo. So, literal. So, naging bahagi yan ng kanilang tradisyon. But, metaphorically or figuratively, ang tinuturo sa atin dito, ito makikita natin sa Santiago 1:22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. So again, kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya lamang ninyo ang inyong sarili. So ang point po dito, in your action, sa iyong mga ginagawa, bilang empleyado, bilang nanay, bilang tatay, bilang kapatid, at kung ano paman, nandun, nakapasakop ka sa salita ng Diyos. Action. Yung hand dyan, work of your hand. Action. Now, and they shall be as frontlets between your eyes. So again, yung tefillin. Nilalagay nila sa noo. Pero again, ang ibig sabihin naman yan ito, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. So si Josue, ito yung inutos ni Moses sa kanya. Yung Word of God, yung kautusan, meditate on it day and night. Iniisip-isip mo. Kaya ako nag-devotion ka, hindi yun natatapos doon sa oras na ginugol mo, kundi your entire day, nandun yung naglalaro sa isip mo, yung mga katotohanan na yon. And then, nagugulat ka. Nagiging maayos yung desisyon mo, nagiging maayos yung kung paano ka nagre-respond sa mga situation, kasi nasa isip mo, nami-meditate mo, nagiging natural sa'yo, nag-outflow sa'yo yung salita ng Diyos. So ngayon, nakikita yun ng mga bata. Kasi kung nagtuturo ka sa bahay, tapos yung mga bata nakikita niya, hindi naman nila nakikita. Anak, mag-devotion ka. Kasi ikaw, panay yung cellphone mo. Mamaya na ako. Nunood pa ako ng yung inaabangan kong teleserye. Diba? Sabi, pwede pala yun. Pwede palang utusan ka lang, tapos di mo ginagawa. Mahalaga po yun. When we are teaching, we are also demonstrating. Pinapakita natin. So ako, kahit nga sa asawa ko hindi ko pwedeng sabihing mag-devotion siya, tapos ako di nagdi-devotion. Pagagalitan din ako nun. Diba? Nahihiya din, nakakahiya. Nag-pray ka na, nagbasa ka na, tapos ako, makikita niya ako, di ako nagbabasa ng Bible, di ako nagpe-pray. I'm not teaching her. So, dahil wala pa kaming anak, hindi naman pwede yung aso namin, pusa. Kahit anong turo namin doon, talagang iba ang kilos nun. Pero God willing, nawa, ito yung prayer namin na kami, maging magulang kami na ipapakita namin yung paglakad sa katotohanan ng salita ng Diyos. Not just professing Christian. This is our prayer. Now, bukod dyan, in your action, personal ito, in your mind, you shall write them on the doorposts of your house and on your gates. So, ganito naman po yung nakita ng mga Hudyo. Ayan po yung tinatawag na mezuzah. So, yan po yung nilalagay sa doorpost, sa pintuan. At may mga nakasulat dyan na yung kautusan. But, ang sinasabi po dito is, yung kautusan, yung salita ng Diyos, nakikita sa bahay nyo, pinag-uusapan sa bahay nyo, pinag-aaralan sa bahay nyo, at ganun din sa komunidad, on your gates. Public and private. Hindi pwedeng Christian ka tapos hindi alam ng kapitbahay mo, kaya hindi alam ng anak mo. Pwede ba yon? Christian ka, hindi alam ng anak mo.
Wala pa ako narinig na ganun. Pero, di ba? O kaya kung ikaw yung anak, di alam ng nanay at tatay mo, tatago ka. Pag gagaling mo sa church, hallelujah, praise the Lord. Ano mo, talagang puspos ka pagdating sa bahay. Di na nila makita, paspas ka na. Iba na yung ginagawa mo. Bumabalik ka na, nagmumura ka na ulit, kung ano ulit ang ginagawa mo. Dito po ang point, ipakita mo rin sa tahanan. Dito, yung paalala ni Pablo sa mga tatay. Efeso 6:4, kayong mga ama. So, huwag ninyong itulak sa galit ang inyong mga anak, sa halip ay palakihin ninyo sila sa disiplina at pangaral ng Panginoon. So, ibig sabihin, tatay, of course, kasama dito yung nanay. Magkatulong. Pinapalaki yung anak sa disiplina at pangaral ng Panginoon. Yung Word of God. So, walang iba. Word of God. Hindi pananaw ng mundo. Kasi pansin nyo, pag ang sinusunod mo yung pananaw ng mundo, alam nyo, may mga magulang, sadly, and let us pray for them. Yung anak nila, nakita nila na malambot. And they are saying, it's okay. Susuportahan kita sa gusto mo. Mahal kita, anak eh. Gawin mo ang gusto mo. Nandito lang ako para sa iyo. That is not a godly parenting. Yung binibigay mo yung gusto ng anak mo, sinusunod mo yung gusto ng anak mo, at hinahayaan mo siya sa gusto niya. Well, tayo ay sumasablay. At sumasablay tayo sa Panginoon. Pag ganon. Kaya nga dito, yung disiplina at pangangaral ay mula sa Panginoon. Amen po? So, as a summary, si Moses, yung discipling to obey God consistently, kasi napakalaga, knowing God's word leads to reverential fear. So, yung pagkaunawa, pagkaalam sa salita ng Diyos, magkakaroon ng takot sa Diyos yung mga taong nakakarinig. So, yung anak mo, habang maliit pa, yung apo mo, yung mga pinsan mo, pamangkin mo, kung sino pa mang mga kabataan sa pamilya nyo, paalam mo yung salita ng Diyos. Discipling to love God wholeheartedly. So, loving God leads to wholehearted obedience. So, hindi mo lang ituturong sumunod, kundi kailangan nilang sa pagsunod nila, they are motivated by love. Hindi sila nagiging legalistic or hypocrite, but compel with true love sa Panginoon. And sa number 3, discipling the new breed diligently, knowing and loving God and His Word leads to discipling diligently the coming generations. So ikaw, bilang magulang, bilang nakatatanda, at maging dito sa iglesia na may mga kabataan, mahalaga, tayo ay lumalago sa pagkakilala sa Diyos at minamahal natin ng Diyos upang yung mga tao sa paligid natin, lalo na yung mga kabataan sa pamilya natin, maituro natin sa kanila na maayos yung salita ng Diyos. And as an application, let us share God's Word to establish faith in our home. Sa discipling to love God wholeheartedly, let us share who God really is to show the object of our faith in our home. So, ipalam natin, sino ba yung object ng ating faith? So, hindi yung simbahan, kundi ang ating Diyos lamang. Discipling the new breed diligently, let us teach God's Word to start a legacy of faith in our home and coming generation. Mga kapatid, napakahalaga sa ating pamilya magpatuloy na nagkakaroon ng pananampalataya.
Again, hindi tayo yung nagliligtas sa mga tao, but kung gagawin natin ng matapat yung pagpapahayag ng salita ng Diyos sa ating pamilya, makakaasa tayo sa Diyos. Kikilos siya. Remember the jailer? Diba? Narinig niya yung gospel, and yung pamilya niya din, narinig yung gospel, and then sumampalataya sila kay Jesus. And, as a challenge, discipling to obey God consistently, share why it is important to build faith in our home. Sa discipling to love God wholeheartedly, share why it is important to share the object of our faith in our home. Discipling the newbie diligently, share why it is important to start a legacy of faith in our home and to the coming generation. Pag-usapan natin ito sa ating mga discipleship group, at maganda mapag-usapan natin ito sa ating pamilya. Ano po, para maunawaan nila na napakahalaga pala na sa pamilya, yung pananampalataya ay nagpapatuloy. Though individual, personal ang relationship ni God, pero mahalaga maging faithful tayo to share yung gospel sa ating mga mahal sa buhay. Amen? Kasi nga po, we are called para tayo ay magministeryo, maglingkod sa Diyos. Tayo'y mga taong pinili ng Diyos, kahit hindi tayo karapat-dapat. At yung mga taong nasa paligid natin, lalo na yung mga mahal natin sa buhay, lalo na yung mga kabataan, yung mga anak at apo natin, pamangkin, kailangan magministeryo tayo sa kanila. Makita sa atin yung totoong debosyon at pagmamahal sa Diyos. Totoong pagsunod. Amen po? Shall we all stand? At awitin po natin ito prayerfully sa ating mga puso and asking God, Lord, tulungan niyo akong lumakad sa mga katotohanan ito na napakinggan ko. Bilang magulang, bilang nakatatanda sa pamilya, help me, O God. Come on, let's sing this song. We are called. We are called to be a royal priesthood. Totoo po yan. Minister to God. Ito yung calling natin, mga kapatid. Declare the wisdom of His way. Kailangan natin magpahayag ng mga katotohanan tungkol sa Diyos. Exalt His character in praise. Sing we are called. We are called to yield unto the Spirit, that He may fall in us. Kaya magpasakop tayo sa banal na Espiritu. The beauty of the light of Jesus. Once again, let's sing, we are called. We are called to be a royal priesthood that will minister to God. Let this be true, mga kapatid. Declare the wisdom of His way. Exalt His character in praise. We are called to yield. We are called Panginoon, tulungan niyo kami to yield unto na maging the mapagpasakop Spirit, sa iyo that He may form in us. upang kami magkaroon ng totoong pagkawangis sa Panginoong Jesus. The beauty of the light Yes. of Jesus.
to bear His presence. We're called to bear His presence and manifest His glory. Called to feel His heart and know authority. And give to Him And give to Him our undying devotion. Yes, Lord. Our full adoration. For your glory, O God. That He may be pleased and set our hearts on this great endeavor to worship forever His majesty. We are called. We are called to be a royal priesthood that will minister to God. Declare the wisdom of His ways. Exalt His character in praise. We are called to yield unto the Spirit that He may form in us The beauty of the life of Jesus. the beauty of the life of Jesus. We're called to bear His presence. We're called to bear His presence and manifest His glory. Called to feel His heart and know authority. And give to Him undying devotion, our full adoration, that He may be pleased and set our hearts on this great endeavor to worship forever His majesty. I want to sing once again. We are called. We are called to be a royal priesthood that will minister to God. Declare the wisdom of His way. We must declare to our family Exalt His who our God is, character in His wisdom, His praise. command, the truth. We are called to
kasama dito yung pamumuhay natin. that He may form in us. Yes, Lord. To beauty of the light Christ likeness, mga kapatid. of Jesus. I wanna sing we're called. We're called to bear His presence. Sana nakikita sa ating buhay ang pagsama ng Diyos, yung kaluwalhatian niya. His glory. Called to feel His heart and know authority. And give to Him undying devotion, our full adoration, That He may be pleased. Come on, let's set our hearts. and set our hearts on this great endeavor to worship forever His majesty. For the last time, and give to Him. And give to Him. Come on, church. Prayerfully. Undying devotion. Lord, tulungan niyo kaming mahalin ka Our ng totoo, buong puso, adoration. buong pagkatao namin. All for your glory, for your pleasure. Yes. And may we set our hearts, oh God, and doing our duty ayon sa kalooban mo. This great endeavor to worship forever Yes. His majesty. Yes, Lord. Mga kapatid, come on. Lumapit tayo sa Diyos. Kausapin natin siya. Hingi natin na maranasan natin ang kilos niya. Na tayo bilang mga niligtas, tayo ay totoong magkaroon ng pag-ibig na talagang nandoon yung ating buong pagkatao, yung ating puso, yung ating mga ginagawa, yung ating mga desisyon at mga tugon sa mga nangyayari sa ating paligid, yung ating finances, yung ating kalakasan, yung ating oras, ay pagkaloob natin sa Diyos. Makasunod tayo sa Kanyang kalooban, hindi lang para mag-comply, hindi lang para maging relihiyoso, kundi nandoon yung totoong devotion and adoration sa Kanya. Come on, church. Upang sa ganon tayo, bilang mga napagkatiwalaan niya, to declare His wisdom, to declare yung truth sa ating pamilya, sa ating tahanan, magawa natin yun diligently. At kung tayo ay nagkukulang sa Diyos, mga kapatid, lumapit tayo sa Kanya. Let ask Him to cleanse our heart. At kung may mga pagkukulang tayo na hindi natin nagagawa, yung pinagagawa niya, let us pray to God na tulungan tayo mag-repent upang gawin yung pinagagawa niya. Come on, church. Come on. Sa bawat isa na nandito ngayon. Personally,
Lahat tayo dito, kinakausap ng Diyos as a church and as an individual. Sige po. Yes, oh God. Father God, we thank you na kami pinaalalahanan mo na sa mga nangyayari sa panahong ito, sa mga nasasaksihan namin, lalo na sa mga kabataan, sa mga susunod na henerasyon, sila'y napapariwara dahil sa kakulangan ng pagdidisiplina sa tahanan, dahil sa kakulangan sa pagpapahayag ng mga katotohanan ng iyong salita, dahil sa pagpapaalam na mayroong totoong Diyos. Kaya Lord, kami bilang mga niligtas mo, inatasan mo kami na sa aming mga pamilya, kung kami ay magulang, kung kami ay mga lolo, lola, kung kami ay mga anak, kung kami ay mga tiyuhin, o anuman ang relasyon namin sa mga kabataan na nasa aming pamilya, Lord, tulungan nyo kami na kami ay tunay na magturo sa kanila. Tunay na impluwensyahan namin sila ng mga katotohanan na nakapaloob sa iyong salita. Hindi lang sa pamamagitan ng aming bibig, hindi lang sa pamamagitan ng aming mga salita, but Lord, in our action, privately and publicly, nahahayag, nag-outflow yung biyaya mo dahil nagiging masunurin kami sa inyo, Panginoon. Eh, nandun din yung aming readiness anytime, kahit saan man kami naroon, to teach our children tulad ng pag-uutos mo sa bayan ng Israel. At kami bilang bayan na pinili mo din, bilang bahagi ng bagong tipan through our Lord Jesus Christ, help us, Lord, na faithfully magawa namin yon. May we disciple our children to obey you consistently. May we disciple our children to love you wholeheartedly. And may we disciple the coming generation diligently sa pamamagitan din ng aming pagsunod at pagmamahal sa inyo na hahayag sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon. Salamat. And as we approach itong mga araw na darating at yung papalapit na celebration ng 7th year anniversary ng church, Lord, yung aming tema na discipling the coming generations, ito po'y ipinagkaloob mo sa amin because it is relevant and timely na talagang mapag-usapan, maipahayag sa aming kalagitnaan. And not only in these four corners of the church, but even sa labas at sa aming mga tahanan. Lord, ilagay mo kami sa diwa ng temang ito na nakapaloob din naman sa iyong mga salita. Upang sa ganun, Lord, hindi namin i-neglect yung mga susunod na henerasyon. Huwag naming ipalagay na ayos na kami. And may we have compassion and burden to reach them, to help them, to come to you and to know you, O God. These generations na darating, if hindi ka nila makikilala, Lord, kaawa-awa ang kanilang magiging kalagayan. Kaya Lord, work in us and use us para mangyari po ito. Magawa namin ito, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. We thank you, Holy Spirit, for working in us. Thank you, O God. At sa iyo lang namin tinataas, O Diyos, ang lahat ng pagsamba, ng kaluwalhatian, ng kapurihan, at pagdadakila sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Let's all agree. Amen. Amen. Come on, let's clap to our Lord. Tatawagan ko po ang ating pastor, Pastor Rally. Okay, salamat kapatid na Lev. Manatili po tayo sa ating pagkakatayo at tayo po ay ito pong tema natin, coming 7th year, discipling the coming generations. Alam niyo po, nilagay na po ng Panginoon
sa puso ko yung direction na to. Bago pa man mangyari itong mga yung mga krimen na ginagawa ng mga teenager. Yes. Nakakatakot po ang paligid natin. Can you imagine, teenager, pwede palang gumawa ng kahindik-hindik na krimen. Naasahan po natin na itong coming 8th year, so pang 7 taon na po natin, at tayo lalakad sa ika-8 taon, nawa ay makapagdisipulo po tayo ng mga susunod na henerasyon. Amen? At ngayon po ay ipinakita sa atin na itong pagdidisipulo dapat magsimula sa atin. Nagmamahal tayo sa Panginoon, sumusunod tayo sa Panginoon. At patuloy po nating uunawain itong tema na nais ipatahak ng Panginoon sa atin bilang isang iglesia. Ano po yung tema natin? Discipling the coming generations. At yan po ang ating lalakaran. At salamat sa buhay ni kapatid na Lem. At susunod pong mga Sundays ay makikita nyo pa po yung mga inihahanda naming ipapangaral. Ito po ay isang group effort, yung mga pag-aaral po namin. Yung tatayo lang, ibang naka-assign. Pero yung pag-aaral po, kami po ang gumagawa dyan. Kaya salamat kay Brother Lem. Sige po, at tayo po ay bago magwakas, ay nais ko pong ipahayag ang pagpapala ng ating Panginoon. Sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa ating Diyos na tumawag sa atin tungo sa kaligtasan, sa ating Diyos na nagkaloob ng mga tao, na nagdisipulo sa atin, nagtiyaga sa atin upang tayo ngayon ay makakilala sa Kanya. Sa bawat isa na narito, nawa patuloy na bigyan ang bawat isa ng kasigasigan upang magdisipulo. Nawa ang bawat isa ay matutong sumunod sa kalooban ng Panginoon dahil tayo ay nagmamahal sa ating Panginoon. At mula dito sa ganitong kalagayan, ang mga susunod na henerasyon ay matyaga at maingat natin na itidisipulo. May the Lord bless you and keep you. May the face of the Lord shine upon you. And may the gracious hand of our God be upon you. And this is in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Everybody says and agree. Amen. Ano po ang mission natin bilang Gospel Coalition Church? Our mission is to glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ. So madaling salita, ano pong gagawin natin? Sharing Christ, changing lives. Magandang maga po sa bawat isa. Again, a round of applause sa Panginoon. GCC, Gospel Coalition Church. Our mission is to glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ. Sharing Christ, changing lives.